kung tatanungin, sa taong 2026 pa sana magsagawa ng referendum para sa charter change dahil abala pa sila sa paghahanda para sa eleksyon sa susunod na taon. Bukod po dyan, kakailanganin din daw nila ng dagdag na 13 billion pesos na budget. At yan po ang tinutukan ni Mark Salazar. Sulat natin, 13 billion. Naku, grabe. Oh, eto na tayo. Anong sinasabi ko sa inyo? Ako, gusto ko rin mapalitan ang ating saligang batas. Totoo yan. Pero hindi ngayon. Diba? Eto usapin. Salamat. Comelec, nagsalita kayo. At yan ang sinasabi natin. Isang linggo ko pong sinasabi na yan paulit-ulit. Hindi baling magsawa kayo basta pumasok sa kokote ng ating mga viewers. Walang masama sa ICC. Ang masama, yung mangunguna. The fact na gusto nilang burahin ng Senado, meron silang maitim na balak. At anong sinasabi kong solusyon? Sige, ituloy natin ang tsa-tsa pero wag muna ngayon. Patapusin natin yung 2025 election. Eto na. Sinabi na ng Comelec. Kasi busy na sila eh. Pero ako, ang punto ko, bakit kailangan i-postpone muna yan after the election? Kasi hari yan si Tamba dyan sa Kongreso. And I don't have the confidence na hindi masisingitan ng kung anong-anong batas yan. Kasi si Tamba hawak ang House of Representatives. Hawak niya ang karamihan ng mga congressman. How sure are we na hindi totoo yung sinasabi ni Amy na gusto mo maging presidente, hindi ka lang manalong presidente, kaya gusto mong palitan ng parliamentary, kaya ka nagsusuhol, nagbabayad, sabi ni Amy, para mapalitan tayong parliamentary at ikaw ay maupong prime minister at hindi ka nauupo. At yan din ang sinabi ni PRRD. Tama po ba? So kailangan natin ng numero. Kasi marami, hindi man lahat, marami sa House ngayon sunod-sunuran kay Tamba. Siguro, kayong eleksyon na to, natuto na ang mga Pilipino. Baka maglalagay sila. At posible nga baka tumakbo pa si Sara sa House. Tumakbo si Tatay Digong bilang congressman. Madadagdagan ng numero natin. Ibig sabihin, the people will be represented properly. Ibig sabihin, boses talaga. Ang nangyayari dito sa House of Representatives, I don't know kung talagang nire-represent nila ang puso ng kanilang nasasakupang distrito o nire-represent nila si Tamba. Di ba? Tuwing questionin si Tamba, sinong sasagot? Yung mga kasamahan niya. Ano man nire-represent nyo? Yung distrito nyo? O si Romualdez? Yung totoo lang. Ano ba? Obvious na obvious. I mean, saan ka nakatira kung hindi mo na obvious to? So, tama. Finally. Tama yung sinabi ni Comelec. Pero sa kanya, iba ang rason. Ang rason nila ay, busy na sila in preparation. Tandaan nyo po kasi naalala ko to ang election 2022. Pero October, November, rumaratsyada na kami. So it means busy na rin yan. Sila ang filing, kung hindi ako nagkakamali, October o November this year, may filing na. Busy na lahat. Busy ang Comelec, busy ang vloggers, busy tayo lahat. Eto masakit. Busy tayo lahat, di ba? Tapos sinisingit siyang baka mamaya, wala ng 2025 election. Sila na uupo. At yan ang umiikot ngayon. At yan ang sinabi ni Tatay Digo. Narinig nyo sa interview. You are disgraceful. Bakit? Ayaw nyong bumaba sa pwesto. O, di ba? Ang hirap niyan. Busy ang Comelec. Busy ang taong bayan. Tapos gagawa tayo ng tsa-tsa. Naku, malulusutan tayo. Maniwala kayo sa akin. This is not the right time. October pa lang busy na tayo in preparation for 2025 election.
Yung mga vloggers nakabantay na yan sa mga politiko. Hindi na natin mapapansin yung tsa-tsa na yan. Oh. Pangalawa, 13 billion kailangan na naman. Ano ba kayo? Ba't hindi natin unahin yung pangangailangan ng Pilipino? Sinilip-silip nyo yung confidential funds ni Sara. Nalalabanan ng rebelde. Eto kayo ngayon. Gagastos tayo para dyan sa tsa-tsa na yan. Magkakaroon ng plebiscite eh. Diretso tinanong ng ilang mambabatas ang COMELEC, kaya bang ihabol ang charter change bago mag-midterm election sa 2025? Ang diretsong sagot ng COMELEC, definitely magkakaroon ng financial crisis ang COMELEC just in case matuloy ang kung ano mang national plebiscite na gagawin within Siyempre, this year. Financial crisis. Saan kukuha ng pera yan? Hirap na nga tayo eh. Etong kamera, hindi ko alam kung anong pinagkakabisihan. Are you really sure that the district you are representing are well represented? Yan ba ang gusto ng distrito ninyo? Magkaroon ng tsa-tsa? Sa kabilat kaliwat kanan na bintang na binabayaran ng pirma? Sana naman maging tunay na boses kayo ng inyong distrito. Hindi sa pinagbibintangan ko kayo, pero ba't yan ang inaasikaso ninyo? Yung distrito nyo ba, maganda na ang kinalalagayan? Nakakakain na ba ng sapat? Marami na bang trabaho? Ayos na ba yung mga tulay dyan? Okay na ba ang peace and order? Hindi ba nakakapasok ang droga? Ang dami niyong pwedeng asikasuhin eh. Yung bahay niyo ba ay kasing lalaki na ng mga bahay ng distrito ninyo? Bakit tsa-tsa inaatupag ninyo? Sabi ni Salveg Platero, galit sila sa mga Duterte kasi gusto nila easy money. Yan, correct. kakailanganin daw ng COMELEC ng 13 billion pesos para sa isang referendum. Isa pang problema ay schedule. Naghahabol na rin daw kasi sila sa preparasyon para sa election 2025. Kaya baka 2026 na raw sila makakaluwag-luwag. Sana po hindi na tayo magkakaroon ng plebiscito dito sa month ng October, kasi October start na ng filing ng certificates of candidacy hanggang sa November and December, and so much so pagpasok po ng January, February, March, April, kasi eto na yung bulk ng preparation natin. So ang window namin, Your Honors, no, per discussion with the chair, hanggang August or September po. Sa 2025, mas lalo na kasi dalawa ang eleksyon natin. National and local elections plus barangay elections. And aside from that, right after the national and local elections sa May, we are under obligation to conduct registration para sa mga bagong botante sa SK at saka sa barangay elections. Kita mo, ang dami. I don't know. Ako magtatanong lang, Speaker Romualdez, nakikinig ka ba sa hinaing ng taong bayan? Nakikinig ka ba sa sigaw ng taong bayan? Napapakinggan mo ba ang sigaw ni super ate mo? Yung pinsan mo? At higit sa lahat, nakikinig ka ba sa COMELEC? Ang laking gastusin nito at napaka-busy. Ano to, pa-pass forward nyo na naman? Bakit ba atat na atat kayo? Baguhin ang saligang batas. Patapusin muna ang eleksyon. 2026, okay na, maluwag-luwag na yan. Tapos na eleksyon eh. Hindi mo kailangan madaliin. Malayo pa naman yung next election kasi ang election is 25 and 28. So 26, tama na yun. Diyan natin bakbakan yan. Maaari, okay na sa akin yan. Kasi baka marami na makaupong mga kaalyado ni Duterte. Diba? Magiging patas ng laban. May check and balance. Yun lang naman ang importante sa atin eh. Check and balance eh. Pag hawak sa liig ang kamera, ano mangyayari? Hindi boses ng taong bayan yan. Boses ni Romualdez yan. Makinig ka sana. Sana nadidinig mo ito.
O guys, dito, sabi ni Garci Cute, yung sibuyas nga, pamahal ng pamahal eh. Ano sabi nyo? Huhulihin nyo yung mga smuggler. Hindi nga kayo magpatawag dyan sa kamera kung sino ang iimbestigahan. Sa kayo busy? Chacha, SMNI, kay Kibuloy. Ayan ba trabaho ng kamera? Hindi, nagtatanong lang, asa na yung sabi ninyo, iimbestigahan ninyo na mga smuggler ng sibuyas. Sabi nyo, bilang na ang araw nyo, your days are numbered. Anong nangyari? Nagtatanong lang, Speaker Romualdez, ano pinag-aasikaso mo? Ikaw, Jukebox King, hinahanap mo ba yung ano? Yung smuggler ng sibuyas? Mga ano tong mga ito eh.